Hi guys! For those who are new here, this is Surge On, and in here we're going to talk about everything surgical. So lahat ng sakit na kailangan ng opera. So this week, Cristel Fulgar shared about her surgery journey in Korea. So may nakapa siyang bukol sa paa niya at ipinatanggal niya ito sa Korea sa recent vlog niya. So before we dive in, kilalanin muna natin ang pasyente natin. Si Cristel Fulgar is ang 29-year-old actress-singer na unang nakilala sa teleserye Between noong 2002 bilang batang Melody Sandoval. Naging parte din siya ng Marina at Mulawin. Pero mas nakilala siya bilang isa sa cast ng Going Bulilit. At kontrabidang si Wilma sa Maria Flor de Luna. Siya rin ang kumanta ng theme song ng Mga Anghel na Walang Langit. Currently, she dabbles in vlogging and shares her life in South Korea. Dito ako ngayon sa clinic. Magpapadiagnose ako. May na-discover akong lump sa leg ko, sa calf area. So, ang chief complaint ni Cristel is lump on the legs. So, specifically sa calf area. So, saan ba ang calf ni Cristel? So, ayan ang calf niya. So, ito yung entire lower extremity nyo, guys. So, this is your thigh and this is your leg. So, ang likod na bahagi ng leg mo is your calf. And this is your foot. Ultrasound ako. Ito yung result. So, for soft tissue tumors, ang unang-unang ginagawa dyan is ultrasound. Meron akong yan. Ganun kalaki yung bukol. Medyo malaki siya. Yan, so kita nyo, so that is more than 3 cm. Pag more than 3 cm ang bukol mo, ultrasound. Ultrasound, may palatandaan ka dyan based sa itsura ng bukol kung benign or malignant ang mukha. At this point pa lang, I will tell you, don't panic. Although most soft tissue sarcomas or cancers ay makikita sa kamay at paa, walang sintomas, ang mga benign masses mo are way more common. Hindi siya basta-basta pala fat lang or blood na namuo. So, na-mention ni Miss Cristel ang fat. So, unang consideration mo dyan pag malambot ang bukol is lipoma, which is 100 times more common than cancerous tumors. So, na-mention niya rin blood na nagkukumpol. So, she might be referring to hemangioma, which is also more common. Pero usually, they present as reddish discoloration sa balat, which is hindi present sa kanya. Kaya kailangan kong mag-undergo ng another diagnosis. It's either MRI or biopsy. Okay, so pina-MRI si Cristel. So actually, MRI is the best imaging tool for soft tissues. Yung mga laman-laman, anything na hindi buto. So makikita dyan kung may ugat ang bukol, kung saang parte nakadikit sa loob, kung gaano kalalim. So basically, kung pwedeng operahan. MRI is magnetic resonance imaging. Contrary to popular belief, hindi lahat ng metal implants bawal sa MRI. May listahan sila niyan kung ano yung pwede, ano yung conditional, at kung ano talaga hindi pwede. So it's best na sabihan mo yung doktor mo or MRI operator ng lahat ng nasa loob ng katawan mo para safe ka during MRI. Mas makikita sa MRI kung benign or malignant ang bukol. Ang goal mo dyan is dapat maging benign at hindi malignant. So, ang result mo dyan, OMA. Pero dapat hindi sarcoma. Dahil pag may sarc yan, cancer na yan. So, watch our vlog on Sean Lester kung di mo pa napapanood. Tapusan ko na ba mga B? Narang ngayon gusto ko lang malaman kung malignant ba siya o benign. Para malaman ko kung kailangan kong mag-undergo ng surgery. Kung malignant siya, kailangan siyang ipatanggal. Ini-wish ko lang ngayon na sana yung maging result ng biopsy is benign. And so, she underwent biopsy. So, sa biopsy, kukuha kami ng sample ng bukol at titingnan namin kung may cancer cells or wala. So, kung cancer yan, may 50 plus types ka pa dyan. So, kung hindi yan cancerous, marami din. So, hindi ka sure kung saan dyan, kung ultrasound or MRI lang basis mo. Sa biopsy, malalaman mo. So, may 4 na uri ka ng biopsy. You have fine needle, core needle, incisional, at excisional. Fine needle mo dyan dahil maliit yung needle na ginagamit pang sac. Core needle mo kung mas malaki. Incisional kung kukuha ka ng konting sample sa bukol. Kung kukunin mo lahat ng bukol dyan, tsaka ibabiopsy mo, excisional biopsy ang tawag dyan. So, may indications ang 4 na yan. Depende kung anong klaseng bukol ang tingin ng surgeon mo. Ang laki! So, ang ginawa kay Cristel is core needle. So, kita nyo yan? So, that is your core needle. So, yan, hindi yan core needle. Pag-inject lang yan ng anesthesia para di masakit pagtusok ng core needle mo. So, why core needle? So, 93% accurate ang core needle. Ang fine needle mo is 60 to 90% accurate lang. So, best talaga is core needle. O diba? So 10 days lang sa kanila. Dito sa atin naabot yan 1 buwan. In far-flung areas, mas matagal pa. Yan, so may diagnosis na. So schwannoma. So let's break it down. Schwannoma. So pag may oma, bukol. So benign or malignant? Benign.
Pag walang sarc ang uma, hindi pa siya kumalat. O diba? Madali lang tandaan. So bukol siya ng Schwann cells. So ano ang Schwann cells? Let's go to anatomy. So ang nerve cells mo sa katawan ay may iba't ibang bahagi. Ang dendrites, ang cell body at ang axons. Ang axons ang nagsisend ng signals papunta sa iba pang nerve cells. Napapalibutan ito ng Schwann cells para mas bumilis ang signal. Ito ang signal na walang Schwann cells. At ito naman ang signal pag may Schwann cells. O diba, mas mabilis? Ito rin ang nasisira sa mga taong may sakit ng multiple sclerosis. Pag may bukol ang Schwann cells, schwannoma. It is named after German physiologist Theodor Schwann. So isa pang tawag dyan is neurilemoma. Neurilemma ang tawag sa outer layer ng Schwann cells mo. So syempre, dahil bukol yan, may oma. Most schwannomas are benign. So sintomas niya dyan, aside sa bukol, masakit yan pag pinisil. So kasi nga, ugat yan. Pag masakit ang schwannoma mo kahit di pinisil, may small chance na malignant yan. So since may ugat ka sa buong katawan mo, ang bukol mo dyan pwede makita kahit saan. Pwedeng sa paa, pwedeng sa kamay, spinal cord, pwede rin sa loob ng tenga. That is your vestibular schwannoma. Pwede nitong maipit ang brainstem mo, which is delikado. So depende kung saan tumubo yung schwannoma. Surgery siya, may incision. Magaling sila sa mga hiwa-hiwa, tahi-tahi. Yun nga daw. Kailangan din siya tanggalin kasi may tendency lumaki. May tendency din na maging malignant. So treatment for schwannoma is surgical excision. So hihiwain dyan ang balat mo at ang layers ng nerve mo hanggang makita yung bukol. Diba? Hindi madugo? Kasi nga wala yung blood vessels. Nerve cell lang yan. So after ng opera, isisend yung nakuhang bukol for final biopsy. Kasi hindi lang schwannoma ang bukol na mula sa nerve cells, so marami pa yan sila. As a whole, tinatawag silang peripheral nerve tumors. So hindi mo yan ma-differentiate kung titingnan mo lang. Hoping lang ako na sana benign pa din siya hanggang ngayon. Kasi pagkaalis, pagkatanggal nila ng tumor, dun pa lang nila ulit iba-biopsy. So may another biopsy siya. So excisional biopsy para sure na wala ka talagang cancer cells. Para may closure yung pasyente. So yun lang naman ang kailangan natin, di ba? Closure. 괜찮아. 잘 될 것 같아. 회복실 갔다니까 잘 된 것 같아. 크리스탈? 네. Let's explain this picture. So, ito yung tahi mo. Pahaba yan para walang tension. So, less tension, less chance na magkapeklat. So, ito yung area ng bukol. Dahil malaki siya, pwedeng mamuo ang dugo dyan sa loob. Kaya may drain para masipsip ang namuong dugo. Pwede yan tanggalin after ng opera. Yan, picture. So kung i-check mo yan ang phone gallery ng mga doktor, puro sugat ang makikita mo. Kasi we monitor the appearance of your wounds daily. And also, cute selfies. Yan, so betadine, then gauze, then bandage. So nag-posterior leg cast din sila para di siya masyadong gumalaw. Kasi masakit yan pag ginalaw. So nakakita ka ba ng dahon ng Acapulco or bayabas dyan? Di ba wala? Finally, discharge na ako. Yan, so discharge si Cristel, and over time, pag hindi nabaga yung sugat, pwede na siyang hindi magsaklay. Yan, so takeaway message. So ang daming nagpapakonsulta dahil sa bukol. And most often than not, benign lang ito. Although it's a good thing to be health conscious, unless sinabi ng surgeon mo na pwedeng malignant, you need not worry much. So, kensyana ka lang. Kensyana! So that's it for today's episode of Marites Files. See you again next week for another meaty surgical chisem. Till next time, surge on guys!